Nagharap kami ni Miss Talma sa opisina ng HR na si Mrs. Dueno at nahuhulaan ko na kung anong pakay nito. With all due respect, ma'am, nakakaalarma ng katangahan ng babaeng ito. Nilipat ko na nga sa pagiging janitress, puro kapalpakan pa rin ang ginawa. I want to find her right now. Mainit ang ulong sumbong ni Miss Talma. Magkaharap kami na nakaupo sa dalawang upuan sa harapan ng table ni Mrs. Dueno. Kaya pinandidilatan ako nito ng mga mata. Huminga ako ng malalim at hinanda ang sarili sa sasabihin. Sasabihin ko kung ano ang totoo. Walang labis, walang kulang. Kahit pa man sisantihin ako ngayon din. Please be careful with your words, Miss Coronel. Hindi porket head kay pwede mo nang pagsalitaan ng ganyan ang tauhan mo. Formal na wika ni Mrs. Dueno bago ko nito binalingan. Please speak, Miss Padilla. Aaminin ko po na kasalanan ko, ma'am. Nagulat po ako. Nasa kalagitnaan po ako ng paglilinis sa may pintuan at hindi ko po inaasahan na may darating na bisita. Sa gulat ko po na itaas ko yung map, kaya po nadumihan yung suot ni Miss Leticia. Matapat na sagot ko pero pinaikot lang ni Miss Talma ang mga mata nito. Ang sabihin mo, tanga ka lang. You're too careless. Hindi ka kasi nagfo-focus sa trabaho mo kaya ganyan. Bulyaw pa nito kaya naitaas ng Mrs. Dueno ang kamay niya bilang pagpigil. Walang perpektong tao at lahat tayo nagkakamali. I hope it serve as a warning, Miss Padilla. Hindi na sana ito maulit pa lalo't baguhan ka pa lang sa trabaho. Mahina akong salaysay ni Mrs. Dueno. Pero inalmahan to ni Miss Talma. What again, ma'am? Serve as a warning? I want her out in this hotel. I want to fire her. Napatayo na ito sa kinauupuan niya dahil sa inis. Calm down, Miss Colonel. Ang nakikita ko ngayon ay isang unprofessional head. Is that how you handle your subordinates? Isa pa, you can't fire her this early. Kulang na kulang pang mga janitress kung tutuusin. And then, magbabawas ka kung kailan pinakakailangan natin ng tauhan? Nakakuha ako ng pag-asa sa sinabing ito ni Mrs. Dueno. Isa pa, kapwa natin alam na ang CEO lang ang may karapatang magdesisyon tungkol sa pagtatanggal ng empleyado. Probably you're not the CEO, so you don't have the rights. Tuwid at walang paligoy-ligoy na tugon ni Mrs. Dueno, kaya napamaang si Miss Talma. Kita ko pa ang nagkuyom nitong kamao bago nag-aalburutong lumabas. Shit! Yun lang at padabog nitong sinarado ang pintuan. Naiwanan ako napakagat sa labi. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pero kahit papaano nabawasan ng bigat sa dibdib ko. I'm sorry po, ma'am. Hingi ko ulit ng pasensya. Rinig kong malalim na pagkawala ng buntong hininga nito. Be careful next time, Miss Padilla. This serve as a warning. Dapat maging aware ka na labas-pasok dito sa hotel ang mga taong konektado sa pamilya Garcia, especially Mrs. Valentina and Miss Leticia. Mariing tugon nito na alam kong may kasamang babala. Ngumiti ako at tumango bago yumuko. Sanyalas ng pasasalamat. You may go back to your work. Nito bago ko tuluyang lumabas. Napahawak na ako sa dibdib ko. Muntikan na ako doon. Buti na lang mabait at hindi one-sided si Mrs. Dueno. Kita ko kanina kung gaano nang gagalaitis si Mrs. Talma nang hindi masunod ang kagustuhan na natanggalin ako. At hindi ko sasayangin ang binigay na chance sa akin ni Mrs. Dueno. Pagbalik ko sa reception area, abalang naglilinis ang lahat kaya tinuloy kong ginagawa kanina na puno ng pag-iingat. Alam ko maraming gustong itanong si Rita pero mamayang break time na lang ako magkukwento sa kanya. Tinuon ko ang buong atensyon sa paglilinis. Natigil lang kamit nakapagpahinga saglit nang mag-lunch time na. Kapwa kami pagod na napaupo ni Rita sa may bench nang malapit sa main entrance nang biglang lumapit sa akin ang isang gwardya at namilog pang mga mata ko nang iabot nito sa akin ang bit-bit nitong paper bag. Miss Marie, may pinadeliver po para sa inyo. Nito kaya napakunot ang noo ko at wala sa sariling tinurong sariling mukha ko. Sure po kayo kuya, sa akin po ba talaga? Hindi makapaniwalang tanong. Ngumiti naman ito ilang beses na tumango. Opo ma'am, sigurado po. Kumpirma nito't bago pa man ako makapag-react ulit ay kusa na itong kinuha ni Rita sa kamay niya. Kuya, salamat ha. Ngisi-ngisi pa ang loka na mukhang mas kinilig at excited pa sa akin. Pagkaalis ni Manong ay excited na nga nitong sinilip ang laman ng paper bag. Gosh, bago ka pa nga lang dito may admirer ka na. Kanino kaya ito galing? Nito takmang bubuksan ng card nang agawin ko ito sa kamay niya. Ikaw talaga, akin na nga muna yan.
Kuryoso ko tong kinuha at agad na binasa ang nakasulat. Hi Marie, hindi ako nakapunta ngayon sa hotel dahil may emergency meeting ako kaya nagpa-deliver na lang ako ng lunch. For you, eat well, Mr. J. Initial pa lang ng pangalan nito ay alam ko na agad kung galing to kay Sir Jameson. Isa pa, halatang halata din naman sa mensahe nito. Oh my gosh! Diyos ko Marie, malamang kay Sir Jameson to galing. Napaka-gentleman naman sa'yo. Kinikilig na tiling ni Rita na agaran kong tinakpan ng bibig at baka may iba pang makarinig. Tinignan ko rin ang mga pagkain ng tumahimik na to. Halatang galing ang mga pagkain ito sa isang mamahaling fast food. Napakarami pa nito kaya nakaramdam lalo ako ng hiya. Tititigan mo lang bang mga yan? Hindi ka pa ba nagugutom? Sita sa akin ni Rita nang napansin nitong napakabagal ng kilos ko. Nakakahiya, ibalik na lang kaya natin. Napakagat-labing sagot ko kaya hinablot nitong paper bag sa kamay ko. Gaga ka, may insulto lang yun sa gagawin mo. At saka hindi ka naman nanghingi, kusa niya tong binigay kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Grasya na to. Nito pa't mabilis nitong hinawakan ng mga kamay ko patungo sa locker room para doon na lang kami kumain. Dala na rin ng pagod at gutom ay kumain na lang din ako. Ayaw ko talaga ng nililibre dahil nadalaan ako noon kay Jace. Kaya babayaran ko na lang sa Jameson kapag nagkita kami. Ayaw ko kasing isipin ng sino mang lalaki na ayos lang sa akin na nagagastusan ako. Kagaya ng lalaki sa fast food na namigay din sa amin ng pagkain ni na Casper, Tita Charita. I've learned my lessons. Pakaramdam ko kasi may kapalit kapag ganito. Dahil nga puspusan at mabilisan ang trabaho namin ngayon, ay bumalik din kami kaagad ni Rita pagkatapos kumain ng lunch. Kahit na busog pa kami. Ilang minuto lang kasi ang pahinga namin. Naudlot din ang kawentuhan namin tungkol sa planong pagtanggal sana ni Miss Talma sa akin kanina. Kaso binara lang ni Mrs. Dueno ang malditang head na yon. Mag-ingat ka na sa susunod. Dumistansya ka na hanggat maaari. Narinig ko kanina sa mga sismosang kasamahan natin na pinsan pala ni Miss Talma yung malditang Leticia na fiancé ng magiging bagong boss natin. Kaya pala napakayabang ng Telmang yun dahil may kapit. Mariing tugon ni Rita kanina sa usapan namin kanina bago kami naghiwalay ng pwesto. Talagang itinatakot to sa isipan ko. Kagaya ko'y baguhan lang din kasi siya kaya tsaka ay ngayon din niya nalaman ng lahat. Kaya pala magkaparehas ng ugali ang maldita dahil magkadugo. Tama si Rita, ako nang dapat umiwas sa kanila dahil silang nakakataas. Basta dapat nagawin ko ng maayos ang trabaho ko para iwas palpak na. Hanggat may magaling at mabait na HR na kagaya ni Mrs. Dueno, alam kong may pagpapatuloy ko pa ang trabaho ko dito. Para kaming lantang gulay ni Rita. Pagkatapos ng duty dahil sa labis na kapaguran. Kung utusan kasi kami ni Miss Talma kanina ay para kaming mga robot. Pakiramdam ko tuloy, gumaganti yun sa akin. Mabuti na nga lang din at hindi na bumalik yung si Miss Leticia. Sa babaeng yun talaga ako kinabahan lalo pat fiancé pala ng anak ni Sir Mark Anthony Garcia. Nakakapagod na nga ngayon, ano pa kaya bukas? Nangihinang komento ni Rita habang nagpapalit kami ng masusuot para makauwi na. Kaya natin to, isipin na lang natin na kapag tapos ng event ay hindi na tayo gaanong bugbog sa trabaho. Pampalubag loob ko dahil umaasa rin naman ako na sana ngay makapagpahinga naman kami sa mga susunod pang mga araw. Sabay kaming lumabas ni Rita na makita na naman namin sa labas ng hotel ang sasakyan ni Jameson. Napakurap ako ng ilang beses para siguraduhin sasakyan niya nga ito't napamaang ako nang makumpirmang sa kanya nga. Wow, may taga-sundo ka na ha? Iba talagang alindog mo Marie. Siko sa akin ni Rita. Halatang kinikilig ito. Hindi baka naman may ibang kailangan niyan dito. Napalunok ako ng laway dahil sa totoo lang ay magkaiba kami ng nararamdaman. Kung siya kinikilig, ako naman ay kinakabahan at naiilang. Nagpalingalinga pa ako sa paligid at baka machismis na naman ako. Mabuti na lang at ilang empleyado pa lang ang naglabasan. Bumaba si Jameson sa sasakyan nang makalapit kami ni Rita. Hi Marie! Malawak itong nakangiti na kita pang mapuputit pantay ng ngipin. Siniko-siko pa ako ni Rita na para bang pinapaalala sa akin na sumagot ako ng maayos. Sir, napasyal po kayo. Formal na wika ko na ikinatawa nito. Sir na naman? I told you not to call me that. And I am not here para mamasyal. I'm here to fetch you. Tuwid na sambit nito kaya saglit ako napamaang. Bago nakasagot. Go na girl! Halos itulak pa ako ni Rita.
Kaso hindi ako nagpadala at nanatiling prenteng nakatayo lang. Sir, Jameson, napasakay mo na ako kahapon dyan kaya ayos na yun. Sabay rin po kasi kami ni Rita ngayon kaya mag-jeep po kami. Palusot ko kahit ang totoo'y magkaiba naman talaga kami ng direksyon ni Rita. Bahagi ako pang kinurot ng marahan ng tagiliran nito para sumang-ayon to. Oo po Sir Jameson, sabay po kami ni Marie ngayon eh. Suporta nito sa palusot ko. Kaso kapwa lang kami napaawang sa sunod na sinabi ng lalaki. Dapat sanayin mo ng sarili mo, lalo pat ikaw ang napili ko magiging kadate para sa event bukas. Puno ng kumpiyansang tugon nito, sabay kindat na nagpatigagal sa akin. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Pwede namang huwag ka na muna magtrabaho. I'll pay you instead, I can triple it. Nangunot ang noo ko sa sinabing ito ni Sir Jameson. Kasalukuyan kasi kaming nasa biyahe ngayon papauwi. Tinanggihan ko kasi kagad ang alok niya dahil pinakakailangan bukas ang serbisyo namin. Kaya naman, para hindi na ito mangulit pa ay pumayag na lang ako magpahatid ngayon. Pinagbigyan ko na dahil nga tinanggihan ko na para bukas. Po, gulat na bulalas ko sa sinasabi niya. Nang mapansin ito sa rearview mirror, ang naging reaksyon ko muli siyang nagsalita. Sorry. Don't get me wrong. Yung sa akin lang naman ay party yun so you supposed to enjoy. Kung inaalala mo naman ang kita ay titriplihan ko na para. Tumikim ako kaya hindi nito natapos ang sasabihin niya. Sir, kaka-hard ko pa lang po sa trabaho kaya hindi po pwedeng a-absent ako para lang unahin na mag-enjoy sa party na hindi naman po para sa akin. Tutulong po kami sa pagsaserve sa mga bisitang dadalo at saka hindi po yun sasahurin ng habol ko kung hindi yung gampanan ng obligasyon ko sa kumpanya bilang empleyado. Walang paligoy-ligoy na paliwanag ko. Alam ko namang wala siyang masamang ibig sabihin kaso hindi ko mapigilan ang sariling makaramdam ng panliliit. Lalo pat hindi lang naman sahod ang habol ko kung hindi ang maging isang responsableng empleyado din. Rinig kong pagpapakawala nito ng isang malalim na buntong hininga. Ang swerte naman ng hotel na yun. May isang napakaganda at responsableng empleyado pero nilagay lang sa pagja-janitress. Anito na mukhang dismayado pero nagawa pa akong purihin. Bakit kasi nagtitiis ka dun? Kung tutuusin hindi ka talaga bagay dun lalo na dyan sa posisyong binigay sa'yo. Sa ganda mong yan pwede ka mag-model o mag-artista kung ayaw mo. Sa kumpanya ko na lang ikaw mag-apply. Suggestion pa nito kahit nakatuon ang mga mata sa kahabaan ng kalsada. Tipid na lang ako napangiti at napailing. Napangiti ako sa papuri niya pero mukhang masyadong mababaw pang pagkakilala nito sa akin. Wala naman kasi itong alam sa kinalakihan kong buhay. Mas lalo namang wala itong alam na stepping stone ko ang pagpasok sa hotel para matupad ang pangarap ko makapagbarko balang araw. Ikaw sir, bakit nga ba ako napili mong alukin na magiging kadate gayon sa pagkakaalam ko eh? Marami ka raw kakilalang babae na puro magaganda, sexy, mayayaman kagaya mo tigit sa lahat dalaga. Mariing balik ko ng tanong sa kanya imbis na sagutin ang suwestyon niya. Kita kong bahagyang paggalaw ng panga niya bago nagpakawala ng maliliit na ngisi. Dahil masigit kitang nagustuhan kaysa sa kanila, sagot nito na nagpamaang sa akin sa gulat. Ano raw? Gusto ako ni Sir Jameson? Napaubo ito kaya napakurap ako ng ilang beses. Mas simple ka kasit mas magaan kasama and that matters more to me. Dagdag na paliwanag pa niya kaya ngayon marahan kong nakagat ang ibabang labi ko. Diyos ko, napaka-asyumera ko. Akala ko kung anong klaseng pagkagusto na. Mabuti na lang at tanaw ko ng labasan ng bahay namin kaya pagkahinto'y dali-dali ko ring binuksan ang pinto at mabilisang lumabas ng sasakyan niya. Still thank you dahil pinayagan mo kong ihatid kita. Anito pa nang makababa na rin. Marahan din akong tumango nang bigla akong naalala ang pinadeliver nitong pagkain kanina. Salamat din po saka dun sa pagkain na pinadeliver mo kaninang tanghali. Formal na sambit ko. No problem Marie. Ngayong magkaibigan na tayo, asahan mo na palagi ka makakatanggap ng regalo galing sa akin. Walang paligoy-ligoy na turan pa nito, kaya napagdesisyonan kong sabihin at ibahagi na sa kanyang totoong saloobin ko. Sir Jameson, na-appreciate ko po yung pagiging generous mo but I hope maging huli na po sana yon. Maging itong paghatid mo sa akin, sir. Buong loob na tugon ko at kita kong pag-awang na mga labinto sa sinabi ko. Alam ko po kung ano lang ako at kung ano rin po kayo. Kaya ilulugar ko po yung sarili ko. Sana maintindihan niyo po, sir. Salamat po ulit sa tulong mo noon. Sana balang araw makabawi ako. Muli sambit ko bago formal na yumuko at nagpaalam.
Hindi ko na hinintay ang magiging sagot pa niya. Sapat nang masabi ko sa kanyang nais kong mangyari. Ayaw ko nang malitin at husgahan pa ako ng ibang tao dahil lang sa pakipaglapit sa akin ng isang mayamang taong hindi ko naman kauri. Lalo pat involved na rin ang trabaho ko. Hindi ko pa nakakalimutan ang pagbabanta sa akin ni Miss Telma. I want a simple and peaceful life. At hindi ito mangyayari hanggat nakikipaglapit sa akin si Sir Jameson. Oh Marie, dumating ka na pala. Nakatulog na si Casper. Masyadong napagod ang anak mo sa activity kanina sa school nila. Pero napakain ko na yun at napainom na rin ng gatas. Sambit ni Tita Charita nang makarating ako sa apartment. Lubos akong nagpasalamat sa kanya bago ito umuwi sa bahay nila. Pagod ako umupo sa kama pagkatapos magpalit ng damit pantulog. Akmang yayakapin ko na sanang anak ko at hahalikan nang mapansin ko ang isang bagay sa kamay nitong nakalagay sa dibdib niya. Taka ko tong tinitingnan at halos piniga ang puso ko nang makitang nang larawan pala namin noon ni Jace ang yakap-yakap nito. Tila ba kay bilis naglaglagan ng mga butil sa aking mga mata habang tinititigan ang inosenteng mukha ng anak ko. Ngayon ko mas naramdaman na talagang nangungulila siya sa presensya ng ama niya na kahit sa larawan niya lang ito nakita ay sabik na sabik siyang yakapin si Jace. Hindi sinasadyang lalakasan kong paghikbi kaya nagising ito mula sa pagkakatulog niya. Mom? Papungas-pungas pa ito kaya tuluyan ako ng niyakap ng mahigpit. Nanghihinang puso ko. Nasasaktan ako dahil alam kong malabo kung maipakilala si Casper sa ama nitong inasam niyang makita at makilala. Are you crying po? Malambing na tanong nito nang kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. At ito pa mismong kusang nagpunas ng mga luha ko gamit ang maliliit nitong palad. I'm sorry baby. Sorry kasi hindi ko alam kung paano natin mahanap ang papa mo. Matapat na turan ko. Kahit galit ako kay Jace ay wala naman akong balak na ipagkait kay Casper na makilalang ama niya kung sakali mang hiningin niya ang bagay na yun sa akin. Dahil kung ako lang ang masusunod, ay talagang ayaw ko na sanang mag-cruise pang landas namin. Kaso habang palaki ng palaki ang anak ko ay nararamdaman na rin itong kulang sa pagkatao niya. Napuno na ito ng kuryosidad. Nagmula nang makita nitong mga larawan. Kaso alam kong napakalabo rin mangyari ng kagustuhan niya dahil hindi ko alam kung saan lupalop ng mundo ko hahanapin ng walang hiya at paasang Jace na yon. Pinakamahirap pa naman sa lahat ay ang hanapin ng taong ayaw magpakita. Tipid lang itong napangiti bago nito hinawakan ang pisngi ko. It's fine po ma'am, but please just tell me stories about me daddy po. Nagagalak ang inosenteng mga mata nito. Kaya kahit na nanunumbalik yung sakit ay kinuwento ko na rin sa kanya ang masasayang alaalang pinagsaluhan namin ng ama niya. Hanggang sa makatulog siya ulit. Inihiga ko na rin ang pagod na katawan pagkatapos. Habang marahang pinipikit ang mga mata ay may mga idea namang nagsipasukan sa utak ko. Kung makakahanap ba ako ng matinong lalaki na tatanggap sa akin ng buong buo at kayang mahalin at magpakaama kay Casper ay mabubuo kaya ang kasiyahan ng anak ko? Mapupunan ba nun ang pangungulila niya sa pagmamahal ng isang ama? Muli ako napadilat sa naiisip. 5 taon na rin ang nakalipas. 5 taon na akong walang balita sa lalaking una at lubos kong minahal. Paano kaya kung buksan ko ng puso ko na magmahal ulit? Kasi kung hindi ko susubukan, hindi ko rin malalaman kung tuluyan na nga bang naghilom ang malaking sugat sa puso ko sa nakaraan. At kung sino man ang bagong mapupusuan ko, ipapangako ko na siya na ang huli. Ngunit ang inakala kong pag-iwas kay Sir Jameson ay hindi rin na isa katuparan. Dahil nang papasok na ako sa trabaho kinaumagahan ay nakita ko na lang ang nakaparadang sasakyan nito sa harapan ng apartment namin. Hindi lang pala ako kundi pati na rin ang anak ko dahil gusto ako nitong ihatid sa may kalsada. Gulat akong napamaang habang nakatingin kay Sir Jameson. Nang lumabas ito sa sasakyan niya, he waved his hand and ismile kaya napahigpit ang hawak ni Casper sa kamay ko. Bago ito tumingala sa akin at takang nagtanong, Ma'am, sino siya? At bago pa man ako makasagot ay nasa harapan na namin si Sir Jameson. Yumuko ito para magpantay sila ni Casper. Hi dude! Nakangiting bati nito sa anak ko kaya kuryosong napatingin sa kanya si Casper. I'm your mommy's new friend. Call me Tito Jameson. He winked bago nito inilahad ang kamay. Bahagya pa itong tinititigan ni Casper na parang nag-aalangan na tanggapin kaya ako ng kusang kumausap sa anak ko. Go on baby, say hi to sir. I mean Tito Jameson, his mama's new friend. Pakilala ko sa anak ko para hindi naman nakakahiya kay Sir Jameson. Kahit ang totoo'y
Nakakailang din naman talaga. Tipid na ngumiti si Casper. Tinanggap nitong kamay ni Sir Jameson bago nagmano na ikinatawa pa ng lalaki. It's how the way he shows respects. Ani ko naman kaya bahagyan itong ginulong buhok ng anak ko. Di ka lang handsome, good boy ka pa. Thank you po and nice meeting you. Bye na po Tito Jameson. I'll go inside na po cause Mama will go to work. Magalang na paalam ng anak ko. Kumalik pa ito sa pisngikot kumaway kay Sir Jameson bago tuluyang naglakad papasok sa loob. Nakaabang naman sa may hamba sa pintuan si tita na may mapanuksong ngiti kaya kinawayan ko na rin ang ginang. Alam kong magtatanong ito mamaya pag uwi ko. Bahagyang napaubo si Sir Jameson kaya napabaling ang tingin ko sa kanya. Sir, bakit po kayo nandito? Walang paligoy-ligoy na tanong ko. Akala ko klaro na sa kanya sinabi ko kagabi. I told you, just drop that sir, and I'm here to fetch you. I'm sorry to say this but I bet to disagree about what you told me last night. Naniniwala kong wala namang masama kung makikipagkibigan ako sa'yo dahil una sa lahat, hindi mo naman ako boss at wala akong pakialam sa kung ano masasabihin ng iba. Malinis ang intensyon ko sa'yo, Marie. Mahabang paliwanag nito, kaya napahinga ako ng malalim. Ramdam ko naman na malinis ang intensyon niya pero hindi ko maiwasang alalahanin ang sinabi sa akin ni Miss Telma at yung chismis na mga katrabaho kong mga marites na malalagot daw ako kapag nalaman ito ni Mrs. Valentina, ang mami niya. At alam ko naman kung gaano ka-strikta ang ginang dahil minta-mata ako nito noong unang nagpunta yon sa hotel nung first day ko pa lang. Sir, I mean Jameson, pasensya na pero ang mami niyo pa rin pong asawa ng boss ko. Ayaw ko lang po na madami ang trabaho ko. Nahihirapang paliwanag ko. Ngayon rinig ko ng malalim na pinakawalang buntong hininga nito. I told you, wala akong pakialam sa reaksyon o sasabihin ng sino man, kahit na si mami pa. Pero kung talagang nababahala ka at nag-aalangan, well, we can be friends in private na lang. Puno ng sinseridad na sabit nito kaya saglit ako napaisip. Ganito niya ba talaga gusto maging kaibigan ko? Pag nasa hotel ako, hindi kita lalapitan at kakausapin hanggat may ibang tao. Hindi na rin kita susunduin in public but I want to ask for your number para matawagan naman kita. Dagdag na pabor pa niya, kaya napalunok ako ng ilang beses. This only means na ayaw niya talaga akong lumayo sa kanya. You know Marie, noon pa kita gusto makilala pero umalis ka. So I don't want to lose this second chance again. I hope mapagbigyan mo ko. Marina't seryosong wika pa niya, kaya nakaramdam bigla ako ng guilt. Nang tingnan ko to ay kita kong sinseridad sa mga mata nito kaya marahan na lamang ako napatango. Basta ko nalang tagpuan ang sariling sumasakay sa sakyan niya hanggang sa maihatid niya ako sa hotel. At ngayon pa lang, tinutuo nga niya sinabi dahil hininto niyang sasakyan ilang metrong layo patungong hotel para walang ibang makakitang empleyado sa akin. Thank you Marie, ingat ka. See you at the party. Marahang sambit niya kaya ngumiti na rin ako at nagpasalamat bago bumaba. Ngayon sa tingin ko hindi umaayon sa akin ang kagustuhan ko. Paano ko ba mahihindian ang lalaki nagligtas sa buhay namin ng anak ko? Paano ko ba siya iiwasan gayong buong desisyon niyang makipaglapit sa akin? Sa amin ni Casper. Anong gagawin ni Marie ngayon tila hindi na niya mapigilan sa Jameson na lumapit sa kanya pero paano kung muling magkrus ang landas nila ni Jace? Ano ang gagawin niya kapag nalamang ibang Jace ang makakaharap niya sa Jace na dating kilala niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.